Ano ba yan, Marlene? Nakabasag ka na naman ng pinggan. Pasensya na po, Ma'am Soria. Hindi na po mauulit. Lilinisan ko na lang ho. Hayun ang walis tambo at daspan. Bilisan mo linisan niya mga bubog. Baka matapakan pa yan ng anak ko pagdating. Sige po, saglit lang. Aray! Ay, Diyos ko po, bakit ka ba kasi natataranta? Ayan, nadapa ka tuloy. Nabubog pa yung tuhod mo. Ay, ano ba yan? Hindi kasi ayos-ayusin ang kilos eh. Ang sakit po, Ma'am. Nagdudugo po. Aray! Naku naman, binigyan mo pa ako ng dagdag na problema. Hindi yata kita babayaran dito para maging katulong eh. Parang babayaran kita dito para ako maging katulong mong wisit ka. Sorry po talaga, Ma'am. Hindi na po mauulit. Kahapon ka palang nag-umpisa sa akin. Pero parang gusto na kitang tanggalin agad sa trabaho. Ang lampa-lampa mo! Unang araw pa lang ni Marlene sa mansyon ng bago niyang among si Ma'am Soria, napapagalitan na agad siya dahil nakakabasag na ng mga pinggan. Hindi lang pagbabasag ng plato ang nagawa niyang kapalpakan bilang kasambahay. Meron pang iba, gaya ng nakakatabig ng baso o tasa ng hindi sinasadya o hindi naman kaya kapag siya ang naglalampaso ay siya mismo ang nadudulas. Hindi malaman ng dalaga kung bakit nangyayari sa kanya ang mga ganung bagay. Naitatak na lang talaga sa kanyang kukote na lampas siya at yun ang pinamukha sa kanya ng dati niyang amo maski na sa kasalukuyan niyang among si Ma'am Soria. Hello, Tereni. Ay nako, buti naman sumagot ka. Oh, bakit napatawag ka, Soria? May problema ba kay Marlene? Kumusta siya bilang kasambahay mo? Nako, tama ka nga. Mukhang hindi ko nga kayang pagtiisan ng babaeng ito. Ang tanga-tanga! Bakit ba kasi sa akin mo pa siya pinasa? Hindi porket nangangailangan kami ng kasambahay, ang ibibigay mo na sa akin yung ubod naman ng lampa. Kaya nga sa'yo ko binigay ang si Marlene, amiga. Kasi alam kong tatagal siya sa'yo. Tatagal? Never! Bukas na bukas din, sisisantiin ko na. Kilala kita, Soria. Mapagpasensya ka. Hindi mo kayang tanggalin ng basta-basta na lang ang mga tauhan mo. Lalo na ang isang baguhan. Matuturuan pa naman yan kung paano kumilos ng tama. Dito kasi, hindi ko na matagalan ng batang yan. Lahat na lang yata babasagin niya, sisirain. Kaya sumuko na ako eh. Sinuka ko na. Kahit apo pa siya ng dati kong katulong na sumakabilang buhay na. Ano? Tama ba yung narinig ko sa'yo, amiga? Kinupkup mo lang itong lampang kasambahay na ito dyan sa pamamahay mo? Oo, matagal lang katulong dito si Nanay Imelda. 5 dekada na rin. Buhay pa noon ang mga magulang ko. Bata pa lang ako naging nani ko na siya. Tapos may isa siyang anak na babaeng namatay dahil sa panganganak niya dito kay Marlene. Ayun, napunta sa pangangalaga ni Nanay Imelda tong batang lampang ito. Wala naman akong nagawa kundi tanggapin sila maglola kesa naman ipagtabuyan ko. Dito ko na sila pinatira. May utang na loob din naman ako sa matanda kahit papano dahil siyang nag-alaga at nag-aruga sa akin nung nawala ng mga magulang ko. Kaso nung namatay si Nanay Imelda sa katandaan, napunta sa akin itong bata. Sa akin na napuntang responsibilidad sa kanya at naiwan naman sa kanya ang lahat ng trabaho ng lola niya bilang kasambahay sa mansyon na ito. Ibig sabihin, nagpalaki ka ng isang lampa? Hindi ko naman alam na magiging ganun ang bata paglaki. Ewan ko ba, simula nang mamatay ang lola niya palaging wala na siya sa wisyo kapag uutusan ko. Palagi bang lutang? Ganun. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to, amiga? Dapat nung una pa lang, hindi ko na tinanggap ang babaeng ito bilang kasambahay ko. Pag-iisipin mo pa ako kung gaano kalaking kapalpakan na magagawa niya rito sa mansyon ko. Huwag mo munang tanggalin. Malay mo naman magbago, di ba? Diyan magbabago sa pagiging strikta mo yan. Kapag kasi pinalayas mo, isipin mo na lang, saan siya titira? Naku, kinukonsensya mo ba ako, amiga? Hindi naman. Hindi ko na maaaring tanggapin kasi yan eh. Sa'yo na siya. Nasa desisyon mo na lang kung anong maaari mong gawin kay Marlene. O siya, saka na lang tayo mag-usap. Saka na lang tayo mag-telebabad. Marami pa akong aasikasuhin. Teka lang, amiga. Huwag mo munang iba... Pinutol na ng kaibigan ni Ma'am Soria ang tawag sa kabilang linya.
May mga gusto pa sana siyang itanong sa amiga niyang si Ma'am Tereni tungkol sa dalaga na kinupkup nito dati bilang kasambahay. Ngunit tinayaan na lang niya at ipinagkibit balikat. Lingid sa kaalaman ng ginang, narinig ni Marlene lahat ng pag-uusap ng dalawa niyang amo. Oh, ginulat mo naman ako, Marlene. Nandiyan ka pala. Kumusta na yung sugat mo sa tuhod? Nagamot mo ba na maayos? Baka pati ang sarili mo hindi mo pa ayusin ha? Sinasabi ko sa'yo. Ma'am, ayos lang po. Kung malaki na po ang napeperwisyo ko sa inyo, mabuti pa na mag-impake na po ako. Aalis na lang po ako rito. Ha? Agad-agad naman. Masyado mo namang dinidibdib yung mga sinabi namin ni Tereni sa'yo. Bago ka pa lang naman sa akin ha. Okay lang yon. Pasensya ka na kung nakapagsalita ako ng hindi maganda sa'yo kanina ha. Na-stress lang kasi ako eh. Hanggang ngayon kasi hindi pa umuwi yung anak ko. Nag-aalala na talaga ako ng sobra kay Ragnel. Ragnel po? Kaisa-isa kong anak. Uniko iho ko. Kundi lang namatay ang sumunod sa kanya. Nako, 2 sana silang anak ko. Ganun po ba? Nasan po ba si Ragnel ngayon? Thesis nila, siguro naghahapit sa pag-aaral. Pine-pressure ko kasi. Pero graduating naman na. Makikilala mo rin siya. Oh, basta wag ka na mag-alala ha. Hindi na kita palalayasin. Maging aware ka lang sana sa mga kinikilos mo para hindi ka na maaksidente. Yung mga pinggan mapapalitan yan eh. Pero kapag buhay ang hindi mapag-ingatan, hindi na maibabalik pa. Pasimpleng ngumiti si Marlene nang marinig ang mga salitang yon sa kaharap. Mabait naman pala ang bago niyang amo. Napag-initan lang siya dahil sa pag-aalala nito sa anak. Hindi rin niya malaman kung bakit sa kabila ng pagsusungit sa kanya ni Ma'am Soria, magaan ang loob niya sa ginang. Excuse me po, ma'am. Oh, Kuya Rildo, napapasok ka bigla. Kumusta ang mga halaman ko? Nadiligan ko naman po na maayos. Maganda rin po ang pagtubo ng bonggambilya nyo. Namumulaklak na rin ang mga gumamela ninyo. Salamat ha. Bakit pala? Si Sir Ragnel po, nandyan na po pala. Kinabahan bigla si Marlene nang pakatitigan siya ng hardinerong si Mang Rildo. Hindi niya maintindihan kung bakit matapos may sabihin kay Ma'am Soria, hindi siya mapakali. Napalunok ang dalaga ngunit hindi siya nagpahalata na kinakabahan. Ganun ba? Nasan si Kuya Brogan? Hindi ko lang siya binabayaran dito para maging driver ha. Guard din siya. Guard. Wala po eh. Hindi ko po mahagilap. Oh, bakit ka nandito? Ikaw na magbukas ng gate. Naghihintay na yung anak ko eh. Nasa kanya po kasi ang susi. Ano bang klaseng mga tauhang kasama ko rito? Anga-anga. Ay nako. May problema po ba, ma'am? Marlene, ikaw na ang kumuha ng duplicate key sa taas. Doon sa kwarto ko ha, alam mo ba? Pagpasok mo doon, makikita mo na agad yung susi sa ibabaw ng tokador. Bilisan mo ha, naghihintay na yung anak ko eh. Sige po, ma'am. Opo, eto na po. Natatarantang tumakbo papanik sa itaas si Marlene. Maririnig ang pag-apak niya sa bawat baitang ng hagdan. Habang nasa kalagitnaan siya ng pagmamadali, bigla namang nakaramdam ang dalaga ng init sa buo niyang katawan. Tinambol ang puso niya at parabang namulikat ang kanyang binti sa hindi malamang dahilan. Sumakit ang kanyang kalamnan at dahil doon, hindi naging pantay ang hakbang niya paakyat. Natalisod siya at nagpagulong-gulong pababa. Naunang bumagsak ang balakang niya. Dahil doon, namilipit siya sa sobrang sakit. Aray ko po, Diyos ko. Ang sakit. Mamamatay na yata ako sa sobrang sakit nito. Marlene? Ay naku, yan naman. Kapalpakan na naman. Sabi ko mag-ingat ka eh. Kuya Rildo, tulungan mo ako dito, bilis! Ha? Ano pong ba itutulong ko? Hindi ko kayang buhatin yan, ma'am. Matanda na po ako eh. Sumasakit na po ang likod ko. Basta tulungan mo ako dito. Dalhin natin sa ospital. Ano nangyayari dito? Teka, sino yan, ma? Anak, paano ka nakapasok? Malamang binuksan ko yung gate. Nasa akin yung susi.
Binigay na sa akin to ni Kuya Brogan noong nakaraan pa bago ako pumunta sa mga kaklase ko. Pero teka nga, sino ba kasi ang babaeng yan, ma? Bagong kasambahin natin, anak. Huwag ka na maraming tanong. Tulungan mo na lang ako dito. Dalhin natin siya sa ospital. Ha? Bakit sa ospital pa? Parang hindi naman napuruhan eh. Ragnel! Aray ko, ang sakit-sakit na po. Hindi ko na kaya. Oh, hayan. Yan bang hindi napuruhan sa palagay mo, anak? Sumisigaw na sa sakit, oh. Ma'am, sir, mabuti pa huwag na kayong mag-abala pang dalhin siya sa ospital. Ha? Kuya Rildo naman, hindi ka ba naaawa kay Marlene? Ako na ho bahala sa kanya. Manghihilot ako. Isa din akong albularyo dati. Ipaubaya nyo na lang sa akin yan. Ay, mabuti naman. Ako pa yatang mamamatay sa pag-aalala. Kayo na nga bahala. Stress na naman ang beauty ko. Magpahinga ka na lang, ma. Mukhang wala ka pang tulog eh. Kakaisip sa yung bata ka. Hindi ka kasi umuwi-uwi. Hindi ka man lang nagte-text sa akin. Busy na kasi. Sige na, ma. Tulog ka na. Kami nang bahala dito sa kasambahay natin. Binuhat siya ni Ragnel at dinala sa sala. Pinakatitigan niyang maigi ang mukha ng anak ng kanyang amo habang kalong siya ng binata. Mestizo ito. May pagkasingkit ang mga mata. Matangos ang ilong at manipis ang labi. Hindi may pagkakailang may angking kagwapuhan ng isa pa niyang amo. Tila tinamaan agad siya sa binata. Dito nyo na lang ho siya ihiga sa sofa, sir. Maraming salamat. Ano ba nangyari sa kanya, Kuya Rildo? Nalaglag sa hagdan eh. Ha? Paanong nalaglag? Nalaglag sa'yo. Nalaglag sa katangahan ko. Aray ko! Katangahan? Huwag ka nga magsalita ng ganyan, iha. Hindi katangahan ang nangyari sa'yo kundi aksidente. O siya, sige na. Ihiluti na kita. Itaas mo yung likuran ng damit mo. Punasan ko lang nitong langis na hawak ko. Hindi ko alam na albularyo pala kayo, Kuya Rildo. Ba't wala ho kayo nasasabi sa amin? Eto naman batang to. Huwag ka na magtanong. Pagbihis ka na dun sa itaas. Tignan mo, pawis na pawis ka na. Nag-commute ka lang ba, sir? Opo Nakalimutan ko kasing tawagan si Kuya Brogan. Siya sana ang susundo sa akin eh. Sige na ho Kayo nang bahala dyan, Kuya. May tiwala ako sa inyo. Oo, sa'yo lang to. Wala na mga agaw. Loko rin kayo, Kuya. Ngayon ko pa nga lang nakita yan eh. Nag-aalala lang ako dahil nasaktan. Ayan, Mang Rildo. Ayan, ang sarap. Diinan niyo pa po. Pinagtuunan na lang ng pansin ng matanda ang paghihilot sa nasaktang balakang ni Marlene. Inagaw agad ng dalaga ang atensyon ni Mang Rildo sa kanya dahil baka kung saan pa mapunta ang usapan. Sinundan niya ng tingin ng binata na umaakyat na sa ikalawang palapag. Napaiwas lang siya ng tingin nang bumaling ang atensyon sa kanya ni Ragnel. Ganyan ba mga tipo mong mga lalaki, iha? Ha? Ano pong sinasabi niyo dyan, Mang Rildo? Asus, umamin ka na. Humahanga ka kay Sir Ragnel, no? Kasi po... Aray ko! Ayan, Mang Rildo, masarap po. Sa banda dyan. Asus, iniiba mo na naman ang usapan. Mabait yan si Sir Ragnel. Magkakasundo kayo. Malabo po yun. Baka allergic din siya sa kagaya kong lampa. Ay, huwag ka nga ganyan mag-isip. Maayos mo rin yung kilos mo. Basta focus ka lang palagi. Saka, huwag ka nagmamadali sa mga kilos mo. Hindi ko nga alam, Mang Rildo, kung bakit masyado akong magaslaw. Simula nung mawala si Lola nung bata ako, parang wala na akong ginawang tama eh. Puro kapalpakan na lang. Hindi naman ako ganito dati nung nasa poder ako ni Ma'am Tereni. Oo, nakakagawa ko ng hindi tama sa pamamahay nila, pero hindi ganito katindi. Kapag may ginagawa kasi ako, para bang may nakamasid sa akin na hindi ko malaman. Para bang laging umiinit ang katawan ko, tapos kusa na lang gumagalaw ang kamay at binti ko. Ganun kasi ang nararamdaman ko eh. Parang may kumokontrol sa akin para mas lalong makagawa ko ng hindi dapat. Tatapatin na kita ha. Pero ito sa ating dalawa lang. Kinukulam ka, iha. Ha? Kulam? Oo, Sino naman po ang kumukulam sa akin? isang taong may lihim na galit sa'yo. Ginagamitan ka ng itim na kapangyarihan.
Nararamdaman ko na hindi lang siya basta-basta mangkukulam. Malakas na uri siya at sinasalbahi ka niya mula pa nung maliit ka. Walang nakakatawa, iha. Seryoso ko. Albularyo ko kaya alam ko na kinukulam ka. Pero Mang Rildo, wala naman pong may galit sa akin. Oo na, may pagkalampa akong katulong pero wala naman akong ginagawa ng masama. Mabuti po akong tao. Tsaka, ba't naman nila ako kukulamin? Anong ginawa kong masama sa kanila para parusahan ako ng ganito? Hindi mo ba napapansin ang sarili mo? Kaya ka nakakagawa ng hindi tama dahil may kumukontrol sa'yo. Maniwala ka na lang sa akin. Pasensya na po, Mang Rildo, ha. Wala po akong panahon na makinig sa mga ganyang bagay. Hindi po ako kinukulam. Pero salamat po, napagaan niyo yung katawan ko. Ang sarap sa pakiramdam na hinilot niyo ako. Sige po, babalik na po ako sa trabaho ko. Hindi pinaniwalaan ni Marlene ang hardinerong si Mang Rildo. Kahit na albularyo ito at may alam sa orasyon o uri ng mga ritual, mas pinaniniwalaan niya ang sarili. Malakas ang loob niya na walang sumasalbahe sa kanya. Ang pagiging magaslaw niya at mga nagagawang kapalpakan ay natural ng kilos niya. Hanggang sa mga sumunod na araw at linggo, napapansin niyang meron ng hindi tama sa sarili niya. Mas tumitindi ang kapalpakang nagagawa niya habang tumatagal siyang maging kasambahay sa mansyon na yun. Marlene, ipagtimpla mo nga ng kape itong si Ragnel. Pakihiwalay ang 3-in-1 sa coffee niya, ha? Magmadali ka. Ha? Ma'am, paghihiwalayin ko po. Ito namang si Mama, oh. Paihirapan pa yung tao. Nagbibiro lang ako. Kaaga-aga nakabusangot yung mukha mo. Hindi nakakatuwa, Ma. Kagigising ko lang, oh. Sorry naman, may panis na laway ka pa, oh. Magmumug ka nga muna. Hindi na, malilate na po ako, Ma. Yung kape, ano ba? Heto na po, ma'am. Saglit lang po. Heto na po. Ay, hala. Sorry po, sir. Naku po, mainit po ba? Napaso ka po. Sorry po talaga. Ano ba tong ginagawa ko? Ano ba naman yan, Marlene? Wala na. Namansya mo na yung uniforme ng anak ko. Bakit ba kasi hindi mo inaayos ang trabaho mo eh? Maayos lang po. May isa pa naman akong school uniform eh. Naplansya ni Marlene kagabi. Pasensya na po talaga. Kukunin ko lang po yung kapalit na uniform ni sir. Ay! Malakas na napasigaw ang dalaga nang papatalikod na siya. Nahila ang maid's uniform niya na sumama sa lamesa. Sumabit pala ang laso niya sa dulo nun. Sa pagbagsak niya, natangay ang mesa dahilan upang matumba rin ito. Muntik pa siyang madaganan nun kundi lang naagapan agad ni Ragnel. Ano na naman katangahan yung ginawa mo, Marlene? Diyos ko po, ang mga plato! Maririnig sa buong mansyong yon ang magkahalong tili at pagkabasag ng mga nalalaglag na pinggan na dumausdo sa mesa. Galit na galit si Ma'am Soria sa nangyari. Habang si Marlene nagulantang sa sarili na may nagawa na namang sablay sa mata ng kanyang amo. At ang malala nun, nagsunod-sunod pa. Nanliit siya sa sobrang hiya habang hindi magkandaugagang pinupulot ang mga bubog ng pinggan at mga kubyertos na nasa sahig. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Konting-konti na lang mapapalayas na talaga kita. Naman, wag mo nang kagalitan. Kita mo naman umiiyak na yung tao. Paano hindi ako magagalit, ha? Buti sana kung pagmamay-ari niya lahat ng mga nasisira niya rito eh. Buti sana kung kadugo natin siya. Pero hindi! Isa lang siyang hamak na katulong. Ay naku, makaalis na nga. Naaalibadbaran ako sa pagmumukha ng babaeng yan. Si Mama talaga ini-stress ang sarili. Marlene, tulungan na kita dyan. Huwag na. Aalis na po ako rito. Tatapusin ko lang po ito. Ha? Bakit aalis ka? Nahihiya na po kasi talaga ako sa mama niyo eh. Lagi na lang ako nakakagawa ng pagkakamali. Lagi na lang po akong palpak. Ang malas-malas ko. Huwag mo namang sisihin ang sarili mo, Marlene. Hindi mo kagustuhan ng mga nangyari. Lahat yun, nagkataon lang. Aksidente. Kaya huwag mo nasaktan ang sarili mo.
Tignan mo yung palad mo, nabubog ka na. Tatawagin ko si Kuya Rildo para magamot ka. Wag na po. Desidido na po ako. Aalis na talaga ako dito, sir. Ayoko na po makagawa pa ng ibang kapalpakan. Saan ka naman pupunta niyan? Saan ka titira? Sa pagkakaalam ko, kay Ninang Tereni ka lang naman nakatira dati. Siya lang ang kumupkup sa'yo mula nang mawala ang lola mo. Tingin mo ba tatanggapin ka pa niya? Huwag ka nang umalis. Mabait naman si mama eh. Hindi ka naman nun matitiis. Ganun lang magsalita yun pero mabuti si mama. Sir Ragnel, buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo ni Ma'am Soria. Ayoko naman pong abusuhin ang kabutihang ginawa niyo sa aking mag-ina. Tatayo na po ako sa sarili kong mga paa simula ngayon. Kaya wag niyo na po akong pigilan. Ayos lang po ako. Marlene, may dahilan kung bakit ayaw kitang mawala dito sa mansyon. Sir, bakit po? Ano pong problema? Hindi umimik si Ragnel na ipinagtaka naman ng dalaga. Pareho silang nakayuko na magkaharap ng mga sandaling yun. Kaya naman, ramdam ang pagkailang sa isa't isa. Hanggang sa binasag ni Marlene ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sige po, sir. Mag-iimpake na po ako. Salamat. Huwag ka muna umalis, Marlene. Huwag mo akong iwan. Hindi ko kaya mawala ka. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko pero sabi ng puso ko, mahal kita. Mahal kita, Marlene. Nabigla siya sa pagtatapat sa kanya ni Ragnel. Hindi niya talaga yun inaasahan. Sa mahigit 1 buwan na kasi niyang naging kasambahay sa mansyon na yun, napalapit na sila sa isa't isa. Ni sigaw o galit man lang kay Sir Ragnel niya kapag nakakagawa siya ng pagkakamali sa mga gawaing bahay, hindi man lang niya nakitaan ang binata. Ngunit aaminin niyang habang tumatagal, nahuhulog na rin ang loob niya sa anak ng kanyang amo. Sir, hindi po ito pwede. Bakit, Marlene? Wala ka bang nararamdaman sa akin? Kitang-kita ko sa mga mata mo na may pagtingin ka sa akin. At alam kong mahal mo rin ako. Kasambahay niyo lang po ako, sir. Ayoko magkaroon ng relasyon sa mga amo ko. Kahit mahal ko pa. Kaya pasensya na po kung aalis na ako. Teka, alam mo ba? Kinasuklaman ko si Papa nung iwan niya kami habang ipinagbubuntis ni Mama yung kapatid ko. Yung baby sister ko. Bata pa lang ako nun. 4 years old ako. Akala ko magiging okay na ako. Kami ni Mama kapag dumating sa buhay namin ang nakababata akong kapatid na babae. Pero nung pinanganak ni Mama si Marinel at habang nasa nursery ward ang kapatid ko, bigla na lang nawala. Hindi na namin matagpuan. Ginawa namin lahat para hanapin siya. Pinanawagan namin siya noon kahit alam naming imposible na siyang mahanap. Hanggang sa sumuko na lang kami. Sa paglipas ng mga taon, naging malungkot ang buhay ko. Si Mama naman napapansin kong napakamainitin ang ulo niya. Kaya siguro ganun siya palagi sa akin. Labis na nag-aalala kapag nalilate ako ng uwi. Ngayon, nang dumating ka dito sa mansyon, para bang biglang naging iba ang pakiramdam ko. Gumaan. Hinahanap kita palagi kapag dumadating ako galing sa school kasi ayokong mawala ka sa paningin ko. Kaya sana Marlene, huwag ka na umalis. Dito ka lang. Kahit ilang mamahaling vase, pinggan man o babasaging bagay ang mabasag mo, tatanggapin kita ng buong buo. Napanganga si Marlene sa mahabang pahayag na yon ni Ragnel. Hindi siya makapaniwala na dahil sa pangungulila niya sa nakababatang kapatid, nabaling ang lungkot na nararamdaman nito para sa kanya. Sorry po, sir, kung tanggap niyo ako ng buong buo. Alam ko yun. Pero buong buo na rin talaga ang desisyon kong umalis. Sige na po. Paalam na po. Marlene, please. Marlene! Nakakailang hakbang pa lamang ang dalaga patungo sa silid ng mga katulong para kunin ang kanyang bagahe nang bigla siyang makaramdam ng kakaiba sa katawan. Nagdilim ang paningin niya at tuluyang nawala ng malay.
Napasigaw naman ng malakas ang binata nang biglang natumba si Marlene sa sahig at nangisay-ngisay. Bumubula ang bibig niya na tila ba kinukumbulsyon. Higit pa na nakakakilabot, habang nangingisay siya, nakadilat ang pares ng mga mata niya at parehong purong itim. Tulong! Mama! Kuya Rildon, tulungan niyo po kami! Gumising ka, Marlene. Nandito lang ako. Diyos ko po. Bakit ayaw mong gumising, Marlene? Sir Ragnel, ano Naku po, sinasabi ko na nga ba ganito mangyayari? Bakit po, Kuya Rildo? May alam po ba kayo tungkol dito? Kumikilos namang kukulam para unti-untiin si Marlene. Kinokontrol niya na ito ng tuluyan. Ano pong ibig niyo sabihin, Kuya? Saka ko na ipapaliwanag. Mabuti pa ihiga na natin siya sa malambot na kama. Aalamin na natin kung sinong kumukulam sa kanya. Agad na sumang-ayon si Ragnel at binuhat ang nawalang malay na taong kasambahay. Ginamit nila ang silid ng mga katulong kung saan naroon ang mga gamit ni Marlene. Maaari ko bang gamitin ang salamin na ito, Sir Ragnel? Panonoorin lang natin sa salamin na ito kung ano ang ginagawa ng mangkukulam upang kontrolin si Marlene. Siyempre naman po, alang-alang sa babaeng minamahal ko. Inusog ni Mang Rildo ang mga gamit na nakakalat papuntang gilid. Iginitna niya ang mahabang salamin. Pinatay niya ang nakasinding ilaw sa kwarto at sinindihan ng isang kandila sa katinapat sa may salamin. Sinimulan ng albularyo ang pagtukoy gamit ang salamin kung sino ang sumasalbahe sa kasambahay na si Marlene. Pumikit siya at umusal ng kung ano bago'y dinilat ang mga mata na tumingin sa salamin. Sa isang iglap lang, biglang may lumitaw na mga imahe sa salamin. Isang may edad na babae ang may hawak ng manyika habang hinahaplos ang buhok nun. Napakunot ng noo si Ragnel at parang naging pamilyar sa kanya kung sino ang sumasalbahe kay Marlene. Walang iba kundi ang dati nitong amo na si Tereni. Teka, sininang yan ah. Bakit? Paano? Mangkukulam si Ninang Tereni? Marlene, isa ka sa pinakamagandang koleksyon ng mga manyikang kinokontrol ko. Isa ka sa paborito ko. Wala kang kaalam-alam kung bakit kita kinokontrol, tama ba? Hindi ka naman talaga lampa. Nakagagawa ka lang ng kapalpakan dahil sa itim na kapangyarihan ko. Gusto ko, unti-unting masira ang buhay mo kasama ng mga minamahal mo. Nagdilim ang aura ng itsura ni Tereni nang hawakan ng mahigpit ang laruang pambabae. Kaagad na bumaling ang atensyon ng binata at matanda sa kinahihigaan ni Marlene. Para itong naninigas. Tila may kumakapit sa buong katawan ng dalaga, dahilan para umungol-ungol ito. Anong gagawin natin, Kuya Rildo? Pinapahirapan na siya ni Ninang. Kapag wala pa tayong ginawa, baka mamatay si Marlene. Oh, tingnan mo, Kuya. Nagkukulay ubi ng mukha ni Marlene. Tulungan na natin siya, Kuya. Huminahon ka, sir. Kapag pinakita mong natatakot ka, mas lalo lang lumalakas ang kadilimang bumabalot kay Marlene. Tatagan mo ang loob mo. Uumpisahan ko ng kalabanin ng mangkukulam na ito. Hindi lubos maisip ng dalawa kung bakit sinasalbahay ni Tereni ang dati nitong kasambahay na si Marlene. Kung lumaki naman ang dalaga doon sa pangangalaga ng ginang bago maging isang utusan, bakit kailangang gawin ito ng dating amo? Isang utusan na isinumpa ni Tereni para maging magaslaw o mahina, para maging katawa-tawa at kahiyahiya sa iba na hindi naaayon sa ikinikilos ng dalaga. Muling pumikit si Mang Rildo upang umpisahan ang pagsasambit ng orasyon. Biglang lumamig sa silid ng mga kasambahay na nagpakilabot kay Ragnel. Niyakap niya ang dalaga na nooy nilalamig na rin sa weirdong ihip ng hangin, kahit pa nakasara ang pinto ng kwarto. Nagkaroon ng koneksyon ng albularyo sa mangkukulam.
kaharapang salamin, nakausap niya ito sa paulit-ulit na pagsambit niya ng lengguaheng Latin. Bakit ka nakikialam? Sino kang pakialamero kang humahadlang sa aking itim na kapangyarihan? Bakit mo ginagawa ito kay Marlene? Bakit mo siya sinasalbahe? Anong nagawa niyang kasalanan sa'yo? Sino ka para tanungin ako ng ganyan? Gusto mo bang makatikim ng mapait na pangungulam kung pakailamero ka? Ninang, ako to, si Ragnel. Tigilan mo na to. Huwag mo nang pahirapan ang kasambahay namin. Parang awa mo na. Inaanak, ikaw pala yan. Nasaan ang amiga ko? Mabuti sana kung kumpleto kayo para malaman nyo ang totoo. Tereni! Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Soria. Mangkukulam ka? Bakit nilihim mo sa akin to? Akala ko ba matalik tayo magkaibigan? Matalik na magkaibigan? Talaga lang ha? Oo, itinuturing mo kung matalik na kaibigan. Pero ako ba? Tinanong mo ba ako kung tinuturing din kitang matalik na kaibigan? Paano mangyayari yon kung mortal naman kitang kalaban sa pag-ibig ko kay Verhel? Para bang huminto ang mundo ng ginang sa isiniwalat nitong lihim na iniibig ang kanyang asawa na iniwanan sila noon. Ano? Bakit? May gusto ka sa asawa kong si Verhel? Oo, Soria. May gusto ko sa asawa mo. Hindi pa kayo nagiging mag-asawa nun. Hindi pa kayo nagiging magkasintahan. Mahal ko na si Verhel. Pero ano? Inagaw mo siya sa akin. Hindi ko kasalanan na mas pinili ako ni Verhel kaysa sayo. Lubos kong inakala na suportado mo kami ni Verhel noon. Pero may inggit ka pala sa aming dalawa. Hindi lang basta inggit ang nararamdaman ko, kundi galit. Pero iniwanan naman ako ng asawa ko noon. Hindi niya na kami binalikan pa ni Ragnel. Hindi niya kami mahal ng anak niya. Ano pa bang ikinagagalit mo? Dahil binantaan ko siya na kung hindi niya kayo iiwang mag-ina, kukulamin ko kayo hanggang sa mamatay. Sumama siya sa akin noon dahil sa takot na mawala kayo. Pero hindi ko naramdaman ang init ng pagmamahal na tulad ng ipinaramdam niya sa'yo. Naging malamig kami sa isa't isa sa aming pagsasama. Hanggang sa iwan niya rin ako at babalik sana siya sa inyo. Pero pinatay ko siya. Pinatay ko siya para hindi niya na kayo makasama. Hayop ka. Hayop ka, Tereni! Wala kang kasing sama! Napakaitim ng budhi mo, Ninang. Kaya pala wala na kaming nabalitaan kay Papa. Dahil pinatay mo siya. Kung hindi rin naman siya mapapa sa akin, mabuti pang mawala na lang si Verhel. Hayop ka! Napakasama mo! At heto pang matindi. Gusto niyo bang malaman na mag-ina ang isa pang mas matinding revelasyon? Kilala niyo ba kung sino ang nagnakaw ng baby na nagngangalang Marinel sa ospital nung nanganak ka, Soria? Walang hiya ka! Ops, huwag ka muna mag-react. Patapusin mo muna ako. Oo, ako ang kumuha kay Marinel. At kilala niyo ba kung sino siya? Sino? Sino, Ninang? Yan, yang babaeng naghihingalo sa likuran niyo. Hindi ito maaari. Anak ko ang kasambahay na ito. Kapatid ko si Marlene. Kapatid ko ang taong iniibig ko. Hindi mo siya maaaring ibigin. Ngayong nandyan na siya sa tahanan niyo, nasisilayan niyo na siyang unti-unting nalalagutan ng hininga. Anong nais niyong sabihin sa kanya bago niya lisanin ang mundong ito? Ha? Hindi pwedeng mamatay ang kapatid ko. Kuya Rildo, talunin mo siya. Talunin mo ang bruhang yan para mawala na ang sumpa sa kapatid ko. Kailangan natin magmadali. Nakikita kong nababalutan na ng itim ang puso niya. Nararamdaman kong malapit nang tumigil ang tibok ng puso ni Marlene. Kaya sabay-sabay tayong sambitin ang mga lingwahe ito. Sumabay kayo sa akin at palakasin ang puwersa para patayin ang kasamaan. Hindi kayo magtatagumpay. Tatalunin ko kayo. Papatayin ko ang babaeng yan. Pinagtutusok ni Tereni gamit ng karayom ang manyika kung saan nakakonekta sa katawan ni Marlene. Umungol ang dalaga sa mga tinamong buta sa katawan. Hindi naman tumigil sa kakasambit ng kakaibang lengguwahe ang binata, ginang at matandang albularyo ng sabay-sabay. Habang palakas naman ang palakas ang pagsasambit nila ng mga makapangyarihang kataga, pinilit ni Marlene na magpakatatag at lumaban sa kapangyarihan ng dilim.
Sinubukan ng dalaga na kumawala sa kulam at sumpa sa kanya dahil sa kanyang naririnig na orasyon. Hindi ka magtatagumpay, Ma'am Tereni. Hinding-hindi. Ha? Paano ka nakawala sa kapangyarihang itim ko? Paano? Ganun na. Sige, hetong nababagay sa'yo. Wala nang talab sa akin ang pagtusok-tusok mo ng karayom sa manyikang yan. Hindi mo na ako makokontrol dahil ikaw na ang kokontrolin ko ngayon. Hindi ito maaari. Bumalik sa akin ang kulam, ang sumpa. Hindi ito pwede. Binali ni Marlene sa pamamagitan ng kamay niya ang leeg ng manyika na nasa salamin. Kasabay ng pagbali ng leeg ng manyika, ang pagbali rin ng leeg ng ginang. Lumagutok yon kaya naman bumagsak si Tereni at binawian agad ng buhay. Kasunod nun, ang pagkabasag ng malaking salamin. Tanda na tapos na ang laban sa pagitan ng albularyo at ng mangkukulam. Hindi man mahawakan ng literal ni Marlene ang manyika, ngunit dahil sa kapangyarihang taglay ng hardinerong si Mang Rildo, nagawa niyang pabalikin ang sumpa kay Tereni. Nakontrol niya ito gamit ang salamin na tumatalbog pabalik sa refleksyon ng bruha. Anak, napakatagal ka naming hinintay. Ngayon, nakabalik ka na. Kusa kang bumalik sa amin ng kuya mo. Kusa kang ibinalik sa amin ng Diyos. Patawarin mo ko kung sinaktan kita at nagbitaw ako ng masasakit na salita dahil sa pagiging magaslaw at hindi maingat. Kaya pala, kahit nagalit ako sa mga ginagawa mo, hindi kita tuluyang mapalayas. Patawarin mo ko, anak. Wala na po yun, Ma'am. Kalimutan na po natin. Mama, simula ngayon, Mama nang itatawag mo sa akin. Ayoko na ng Ma'am. Dahil hindi ka namin kasambahay. Kaya pala sobrang gaan ang loob ko sa'yo. Hindi dahil mahal kita bilang girlfriend ko, kundi mahal kita bilang kapatid. Pasensya na po kung naiilang pa ako. Hindi po ako sanay, sir, ma'am, mama at kuya. Masasanay ka rin, anak. Uunti-untiin natin hanggang sa maging komportable ka na sa amin. Pangako namin sa iyo, bunso, na babawi kami sa lahat ng panahong nasayang na hindi ka namin nakasama. Talaga po? Masaya po ako kung ganon. Pero nahihiya pa rin po ako. Huwag ka na mahiya, iha. Ma'am Marlene pala. Ako nga, walang hiya eh. Kung ano gusto kong kainin dito sa mansyon, kinakain ko. Aba, welcome na welcome kaya ako dito. Kung minsan nga, inuutusan ko pa itong si Sir Ragnal na parang ako may-ari ng bahay. Siyempre naman, Kuya Rildo. Lalo na ngayon, ikaw ang nagligtas sa kapatid ko. Maraming salamat, kuya, ha. Ang laki ng utang na loob namin sa'yo. O siya, sige na, kumain na tayo. Nagutom ako dun sa pagtalo natin sa mangkukulam ah. Oh, naku, ayan. Narinig niyo yun? Sumisigaw ng halimaw sa tiyan ko. Ay, nako, mabuti pa kumain na tayo. Tara na. Masayang nagsalo-salo ang pamilyang yon na nagtungo sa hapagkainan at kumain. Payapa at wala na silang pinoproblema. Wala na sa panganib ang dalaga. Ang lampang kasambahay na si Marlene na naging instrumento ng kasamaan ay tuluyang nagbago ang buhay. Kasama ang tunay niyang pamilya. Wakas!